Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing dapat daw na marunong sa ekonomiya ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Like-minded President dapat daw napiliin sa taong 2028. Inaming may nakakausap na rin na personalidad ang Pangulo na pwedeng tumakbo sa halalan. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ang susunod na leader ng bansa ay dapat may malalim na kaalaman o marunong sa ekonomiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati City. Binigyang diin ng Pangulo, mahalaga ang pag-unawa sa ekonomiya upang makalikha ng trabaho, makontrol ang pagtaas ng presyo ng mabilihin o ang inflation at matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan din sa pagpapabuti ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan upang mas maging mahusay ang mga manggagawa. Ayon sa Pangulo, kailangan ang isang leader na tunay na nagmamahal sa bansa at nakatuon sa nation building at hindi sa politika. Mahalaga din ang karanasan, kredibilidad at tiwala ng publiko sa susunod na Pangulo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Number one, somebody who understands economics. That's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, something that you can assume. So, and someone who thinks about productivity. Because growth is about productivity. How do you make your working population more productive? How do you support them so they work better? How do you fix the education system so they're better trained? How do you make sure that they're healthier? How do you make sure that they don't worry about food? Those are the kind of people that you need, that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang maipagpatuloy din ang kasalukuyang mga reforma ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng paghalal ng like-minded president sa 2028 upang hindi masayang ang mga benepisyong nasimulan na. Ayon sa Pangulo, kung hindi maihahalal ang susunod na leader na kapareho ng direksyon ng kasalukuyang administrasyon, posibleng mawala ang mga programang pang-ekonomiya at panlipunan na ngayon nagsisimula ng magpakita ng positibong epekto. Ipinunto din niya na hindi siya nasa pwesto para sa pansariling interes, kundi upang magsulong ng mga structural reforms na magpapalakas sa ekonomiya at gawing mas kaakit-akit pa ang Pilipinas sa mga investors. Muli si Pangulong Marcos. Here to do these structural changes so that the Philippines becomes more investment friendly. And we are starting to feel the effects of that, the beneficial effects of that. And then you are able to say, do you want to stop those beneficial things? Because if we do not elect a like-minded president in 2028, all of these will just go by the wayside. Inamin naman ni Pangulong Marcos na may mga nakakausap na rin siyang mga personalidad na posibleng maging susunod na leader ng ating bansa. Ayon sa Presidente, mayroon siyang nakausap subalit hindi niya ito i-endorso sa ngayon at meron na rin anyang mga nakausap na tumanggi naman. Sabi ng Pangulo, hindi pa ito kasi ang tamang panahon para pag-usapan ang isyung politika. Ipinunto din ng Presidente, dapat ding mas unahing isipin ng susunod na leader ay kung paano gawing mas maayos ang ating bansa at hindi ang pamumulitika. Ang kailangan anya ng leader ay isang nation builder na gustong gawing mas mabuti ang lagay ng bansa at mahal ang Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, mukha mang sentimental o emotional ang kanyang mga binanggit na katangian para sa isang susunod na Pangulo ng bansa, pero ito umano ang kailangan anya ng mga Pilipino. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not
but of course you have to see, when people are working, but you cannot limit yourself to government. Yeah. But of course it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. It happens, but it's not that easy, especially in the highly political atmosphere that we have here in the Philippines. It's not that they don't like the person; they just they don't know who they are, and to build that up to a presidential level is quite difficult. So you look at people in government and you see who's doing well, who is exceptional. And I'm glad to say, exceptional people in government. And you will endorse this person very soon? Not soon. Not soon. Not soon. Timing is everything. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.